Sige pa, Iwi. Malapit na, Iwi. Biniyayaan kayo ng isang malusog na batang lalaki. Maraming salamat, Aling Ising. Simula ngayon, Kusina, tatawag namin sa iyo. Pangalan: Jose Rizal Mercado y Alonso. Edad: 35 años. Pero la gente dice que me parezco más joven. Profesión? Physician. ¿Es usted un traidor, doctor Rizal? Coronel. Mi pregunto, ¿es usted un traidor como el padre Burgos? Recuerde que usted dedica su última novela para él. Wala akong kasalanan! Bakit niyo ako papatayin? Wala akong kasalanan! Traidor! Terrazas, terrazas, continuamos. Terrazas, terminamos, terminamos. Terminamos, damos, temos. Burgos ay pagkakapatay-patay ng mga pare. Pasyano, tama na. Mula ngayon, ayaw ko nang mababanggit ang pangalan na yan sa pamamahay na ito. Pero tatang, hindi po makatulungan ang kanilang ginawa sa atin. Ha? Ano nga ba yung hindi makatulungan? Pepe, usapang matanda ito. Sige, kumain ka na dyan. Usapang matanda? Bakit? Wala pa namang uban si Kuya Pasiano ah. Offside ako yung manunulak. Sana? Yun ang sabi nila. Pero ako, di ako marunong bumasa. Hindi ba't lagi daw kayong pinapahamak ng sinusulat? Dahil sa mga brailero. Yun nga pala eh. Ba't di kayo tumigil? Gusto niyo bang ganito? Laging kayong nakakulong? Edukado pa naman kayong tao. Ang taas-taas ng pinag-aralan nyo. Ang dami-dami niyong nalalaman. Pero nasan kayo? Tingnan niyo ako. Walang alam. Kaya walang kalaban. May pagtatapat ako sa iyo, Batuto. Noon, ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay edukasyon. Pero nadiskubre ko, depende pala yun sa pinag-aaralan. Mayroon palang walang pinag-aaralang nakabubulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon para makita lamang ang bulak mo. Pepe, maya ka na maglaro.
Tuturuan kitang magbasa. Sige po, Inang. Umupo ka dito. Babasahin ko at susunod ka sa akin. Geri la señora, abogada, Quiere la señora abogada Tebi ojos de misericordia hacia nosotros. TV Ordios de misericordia hacia nosotros. Fruto bendito de tu vientre, Jesús. Fruto bendito viviente Jesús, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Muy bien, Pepe. Si niño es una buena y obediente, quisiera el amor y la acaricio. Pepe, marunong ka ba sa salitang Kastila? Oo, senyor. Sa wikang Latino, marunong ka ba? Oo, senyor. Tonto! Ikaw ang puko kasi napakaliit mo! Kaya siguro walang laman yung utak mo, kundi yung puko. Akin na yung kanang kamay mo. Bakit po? Para bumaon sa utak mo, ang dapat mo nang alam. Aray! Ngayon, makakalimutan mo na ang salitang unpuko. Pepe, bakit ba palot kamay kahapon? Mag-aaral pa ako. Mag-aaral na ako. Kahit anong aral mo? Umpoko. Ay, lalaban na yan, oh! Lalaban na. Ang lit-lit mo, eh. Siguro hindi ka panpakain ng nanay mo. Siguro ang tatay mo unano. Matalino ang nanay ko at lalong hindi unano ang tatay ko. Pepe, alam mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na akit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina, lalapit at lalapit pa rin siya sa apoy. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Kaya, sinuway niya ang utos ng kanyang ina. Lumipad at lumipad paikot sa apoy. Palapit ng palapit hanggang sa nagliyab ang kanyang pakpak at natuluyang namatay. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi mabuwis ang kanyang buhay. Napakahusay pala na guro ang iyong ina. Sana, nakinig kayo sa kanya. Bakit ho? Huwag kayong lumapit, sandali lang ho! Ate, anong nangyari dyan? Uy, saan kayo pupunta? Sandali lang! Wala akong nangyari. Nanang, anong nangyari? Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Nanang! Nanang, anong nangyari? Nanang! Wala akong kasalanan. Nanang! Nanang! Mula ngayon, hindi mo na maaari gamitin natin kapanganin para sa iyo. Madamay ka lang sa paghingat ng ginagawa ng mga demonyong nakasaya laban sa ating pamilya. Bakit, kuya? Pinag-iinitan lang ating pamilya dahil malapit ako kina Padre Pontos. Pati pagtanggi ng tatay at taasan ng pagbayan ng buwis, binibigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka sana ng mabuti para hindi mapahiya ang ating pamilya. Oo, kuya. Ano naman pangalan ang gagamitin ko? Rizal. Rizal, abogado mo!
Luis Sabiel de Andrade, di abogado. Mucho gusto, Sir Sam. Kamusta yan? Upo ka. Tama bien dito. So, nasa mabuti pala akong kamay. Una na kita. Kakaunti pa lang ang alam ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kukunti na lang ang pagtitiwala ko sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Pangalan mo ang pinili ko. Bakit? Pamilyar? Kapatid ko si Jose Tabiel. Ah, si Tokayo. Ang aking dating gwardya. Kung ngayon nasa mabuti pala akong kamay. Nasaan siya? Marami siyang naikwento tungkol sa iyo. Sana naman puro magaganda lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng... Hindi mahalagang opinion ko tungkol sa inyo. Ang isipin niyo lang ang opinion ng ibang tao. Na ano? Na kayo isang irehe, filibuster, subversibo, at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinagkakutangan mo lahat, pati ng iyong edukasyon. Sa kanya nyo rin ba natutunan ang inyong edukasyon? Kaso mong pinag-uusapan natin dito. Sa bagay, tama ka. Totoo, marami ako natutunan sa kanyang gusto. Lalo na sa universidad dito sa Pilipinas na pinagtatakpan ng mga playa. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Noon pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Sinalaban mo ang iglesia, ang mga praile. Sila ang salita at utos dito sa ating Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Pero sa pagsusulat mo, ay pinakita mo lamang ay ang panig ninyong mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga praile, ng mga Kastila? E di, magsulat din sila kung gusto nilang marinig ang mga panig nila. Hindi ba responsibilidad ng isang manunulat ang isulat ang buong katotohanan, kanino man ito panig? Pero ang ginagawa mo ay hindi maarte, kundi propaganda. Ayon sa komisyon ng sinsura, ang kinakalaban ng inyong nobela ay ang gobyerno, relihiyon, ang mga Kastilang kawaniang ng katarungan, at ang parangal ng Espanya. Napakarami ko namang ginalaban. Kaya pagbawal ang pag-imprenta at pagbenta mo naman gusto mo sa buong Pilipinas. Ang lahat ng bagay na naisulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga kasaysayan sa lumipas na tangkang taon. Esqueleto actúa como un accessorio para músculos. También protege órganos vitales como cualquier idiota puede responder a la pregunta. El cerebro, el corazón, el pulmones. Bueno, Fernando, por favor, estar aquí. Ello, que por aquí. Aquí. Ahora que se puede decir acerca de las disparidas en las culturas, esto ello tienen menos fuerzas que Fernando. Lo que significa que somos superiores a los Filipinos. Bueno, aparte de eso, Evan. Profesor, Bueno, la altura fuera la única razón por la que los españoles son superiores entonces, porque España ha perdido parte de sus colonias de indígenas que son más cortos. pertenente, salir de esta clase. Ikinulong nila, pinatay nila, hinukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Hindi naman siguro ganun kasama ang lahat, Senyor Rizal.
Ilang taong ka na ba dito sa Pilipinas, Tabil? Bakit? Pareho ba tayo nakikita? O mayroon kang ayaw makita? Ano nagbigay sa'yo ng karapatang magsulat ng mga sinusulat mo? Naranasan ko na ang lahat, Tabil. Nawalan ako ng asawa at anak, ng pamilya, pati na ang karangalan at kalayaan. Itinaboy nila ako. Kaya pakiramdam mo superior ka dahil nagdaan ka na sa hirap? Ang hinihingi lang namin ay ang pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawaing sibiko. Makilala ang Pilipino kapantay ng mga Kastila. Magsisimula tayo sa loob ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Angel! Vamos! Monkey! Asshole! Pepe! Pepe! Oh, pakansan niyo. Sayang, Jose! Hindi mo nakita kung paano namin pinuntos yung mga bangus na yun. Oh, Jose, mauna muna ako sa'yo ngayon, ha? Oh, andyan na pala ang pinsan mo. Kanang pala sa pinsan mo. Sige po, tatay. Mother? Kumusta ka na? Eto, habang lumapit kay bubuti ang ating pakiramdam. Lumapit ka pa. Ilang linggo pa lang ang nakaraan. Pakiramdam ko parang taon na ang nakalipas. Everything's in place. I've waited so long. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan ay nagkaroon ka na ng buwan sa bigla. Baka naman kung sino-sinong babae pinarilindan mo ng matatamis ng salita habang wala ako. Ito lamang wala ng iba. Baka naman ito ang lang. Para nga akong pwede sa dormitoryo. Sino naman makikilala ko doon? Balik naman. Baka makita tayo ng tatay. Moving closer, feels like a fairy tale ending. Take my heart, this is the moment. I'm moving closer to you. I'm moving closer to you. Senyor Rizal, Senyor Rizal. May sinasabi ka, Tabil? Ang sabi ko, ni minsan ba hindi sumapi sa isip mo magpakasal? Minsan, Anong nangyari? nagpunta ako sa Europa. Alam mo na yun. Iniwan mo si Leonor at nagpunta ka sa Europa? Bakit? Ano ba yung mga bagay sa pagmamahal sa iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabil? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At bakit? Anong ginagawa mo doon? Sino ang nagpadala sa iyo? Ang katipunan? May sapat bang pera ang pamilya mo para tustusan ka sa ibang bansa? O may kinabibilangan kang isang lihim na organisasyon? Nagsasanay ka ba, Tabil, na masasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita kung anong gagawin nila sa iyo sa korte, Rizal. Por lo que esta tribunal condena a dos seres americanos y Alonso a la pena de muerte, haciendo con esta hermana el sustento lo extraordinario a dos seres americanos y Alonso a la pena de muerte, haciendo con esta hermana el sustento lo extraordinario hace, firmándolo el presidente y vocalista Montero.
tiempo. Parang po sana ako sa bebe. Lo siento. Maawa na po kayo, gobernador. Parang na pong awa. No que tiempo. Parang po sana ako sa bebe. Señora, lo siento. Parang na pong awa, gobernador. Parang po sana ako sa bebe. Natakawin niyo po ako buhay ng anak ko. Gobernador! No. Pagkamatay ko po, hingin niyo po ang aking bangkay. Baka kasi itapon nila kung saan. Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo ang aking pangalan at araw ng kapanganakan. Kamatayan, yun lang po nanang. Wala na pong iba. Kung nanaisin niyo pong lagyan ng bakod ang aking puntod, maaari niyo pong gawin. Pero wala lang pong anibersaryo. Nanang. Con el último favor, dispórreme la fuente. Imposible! Then, at least, spare my head. Ready! Load! Fire! Bilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong alay, nalipos ng pag-ibig. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Ang tulad mo ay di malilimon, habang kami ay narito. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy.
por el motivo que se dijo. Marami Que no es exacto. man ang iyong naging ambag. Sino por lo que yo haya podido escribir. Para sa bayan, kabayanihan ng tawag. Tanyago, karaniwan, kamang tulad ko. Ang buhay mong alay ay buhay ko. Marami pang dapat imulad kasama. Lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulad kasama. Lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Ang tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Un último favor. Ang tulad mo ay Dispárame di de esto. malilimot habang kami ay narito.